Good evening, Ma'am Baloloy. So, magpo-proceed na po tayo sa file sharing. Dito sa file sharing is gagawa tayo ng each folder kada department and section rather than section courses na lang. So, yan, babalik tayo dito sa Windows Server natin and pupunta tayo sa folders. Tapos sa folders, pupunta tayo sa users, public, or dito na lang, wait. Kahit saan naman tayo maglagay, pero sige dito na lang. Courses. Ano na lang. Programming courses na lang ulit. Programs. Ayan. So, babalik tayo dun sa kanina, yung gagawin natin ng isa. Imbis na yung sa ano, yung kanina yung ginawa natin. Gagawa lang tayo ng mga folders. So, yeah. Visit na tayo. And dito is, kung paano lang kasimple gumawa ng folder. So, ipa-fast forward ko na lang ulit tong video na to. And then, watch na lang kayo. So, this is it. Nagawa ko na yung mga folders nila, departments, and sinama ko na rin yung administrator. At ito, ipapakita ko yung mga I mean folders and UPT programs, BET, engineering, BS degree, BT-BT-ED, and then sa administrator. So, after natin malagay yung mga folders is, isusunod natin yung may install tayo sa ano natin na bago. Sa ating server. Ay sa amin sa roles may bago tayong i-add roles. So, babalik lang tayo dito, add roles. Gagamitin natin yung file services. And next, ang i-check natin is file system. Pag check natin yun is ma-check na siya. Tsaka yung file resource manager, services network, and Windows search service. After nyan is in-next lang natin. Hayaan lang natin to, set as default lang, and then TUP, TUPT. Josh, that one to next lang. Next lang natin tong local disk C. Next lang. Next.
mag-install na tayo. Ine-next lang natin yan and then mag-install na tayo. I-wait lang natin 'tong matapos para makapag-proceed na tayo sa next nating gagawin. Wait lang natin 'to matapos. Let's just wait na matapos siya so makakapag-proceed na tayo. Ayan. So, done na. After niyan is pupunta tayo sa Services Resource Manager. So, dito tayo dadaan yung file path niya, administrative tools, tapos File Service Resources Management. Ayan. Nag-a-add tayo ng 1 GB per each storage folder na ginawa natin, which is nakalagay siya dito sa PPT. Let me show you. Ito siya, dito siya sa, ayan, lalagyan natin to. So, babalik tayo para lagyan. Ito tayo sa Koto Templates. Mag-add tayo dito. Ito tayo sa Koto Templates. Mag-add tayo dito. 1 GB quota. Ibig sabihin nun yung, ano lang to, name, quota. Tapos yung limit is, imbis na MB, gagawin natin 1 GB. 1 GB. After nyan is, after nyan is, i-click lang natin yung okay. Ayan na, lalabas na yung okay. So, click okay lang. Makikita natin dyan yung 1. Ginawa natin. So, pupunta tayo sa file. Pupunta tayo sa Service Manager. Medyo mahirap lang ito. Dahil na ito yung problema dito. But yes, since okay ko naman na siya, hindi na rin problema nito. Paano natin siya pala. Babalik lang natin sa kanina. Or ganito na lang. Yan. Mas okay siya. Check ko lang sa ano ko, OBS, if mas goods siya. And as you can see, mas goods siya. Adjust ko lang yung screen para lumaki. Para dyan nakafocus ulit yung ano natin. Yan. So, since punta tayo sa server manager, oops, nagkamali tayo ng pindot. Hindi dapat yun ang pipindutin. Dapat ito. So, punta tayo sa share and store management.
And sa share, sa file resources na, file storage, i-adjust ko lang to para mabasa siya ng buo. To. So, magpo-provision share tayo. Unahin natin is academic department. So, and after that, okay. Tapos, next lang. Next lang ulit. And i-check natin yung NFS. Next step. Since dito sa mga folders natin, ang gagawin natin is read and write. Gaya nung nakalagay sa PPT I mean sa description natin dito na which is read and write lang siya. Read and write tapos yung administrate, only admin can access the administrator folder. So yeah, mabalik tayo dun. Kaya inuna natin to. Di pala nasama sa video. No. So yeah, uulit ako sa paggawa. It's okay. Since nagkakamali lang rin tayong mga tao. So i-delete na lang natin. Hindi siya ma-delete. Pero ganito ang pagkagawa sa administrator ng TU. So provision share. At kunyari, itong pinili ko is yung University Public ay kunyari siya yung administrator tsaka yung ibang course. So dito kasi sa university, all access yung ibibigay natin. Which is yung read and write both. So dito, yes, tas sa permission. Example na lang to. Kunyari, ano to. Ito yung sample, ito yung sa yung kanina sa dalawa kong ginawa kanina. Yung hindi ko nasama sa video dahil nagkamali ako ng sinishare screen sa Windows capture ko. Which is sayang. Pero yeah, ganito yung gagawin doon. I-remove yan, add, change object. So, ayan, ito yung gagawin mo. Ayan. Alisin mo yung tatlong yan since computer lang yung mahalaga.
Tas ilalagay mo yung computer diyan, kung anong computer yun. Kunyari, yung kanina, registrar office. Ayan, lalabas yung computer ng registrar diyan. So, ang ibibigay natin, change and read. So, ang change and read is read and write. So, next lang, next, next, next. Tas yung dito sa quota, pipiliin natin dito yung 1 GB quota na ginawa natin kanina. So, next lang yan and then install. Tapos, i-cancel ko yan since yung sa folder na for everyone, yung dapat nakashare yun sa lahat. Yung all department section should have one public folder read and write. So, ito na silang dalawa. Ito yung folder nila na read and write, dalawa. Then, magdadagdag tayo ng isa pa yung folder para sa lahat. University public folder, which is ma-access dapat ng lahat. Ayan, administrative department. Hindi yan yung aanay natin. Ang ilalagay natin is university public folder. So, yeah, next. Next. Check lang natin to vote. And then next. Next. User and group customer share permission. So, dito, read and write na naka-everyone. Apply and then okay. So, next. 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 So, yung quota, 1 GB. Since lahat ng folder is dapat naka 1 GB quota. So, next lang. Next. Next. Wala na tayong gagalawin dyan and create. So, ayan na. Nagawa na natin yung tatlong yon na pinapagawa sa atin, which is yung sa administrator, dapat may isang folder. Sa UPT programs, may tag-isang folder rin sila na read and write. And then, after nyan is, magpo-proceed na tayo dito sa all folder, yung lalagyan natin ng specific na pwedeng files lang nila na malagay. So, yeah. Babalik ko muna sa video, baka maligtaan ko na naman at makaulit ako sa sayang naman. After nyan is, ulit-ulitin lang natin. Punta tayo sa files, sa share, file screen template. Magkikreate tayo ng file screen template. So, i-check lang natin pa kung anong files. May isa tayong hindi ilalagay dyan, which is office files. Yan. Okay lang. Tapos, ayan. And then, mag-add tayo ng folder ulit para sabihin para may restriction sila. SIT. So, similar lang din doon. Wala lang office folder. Ma-checkan ko, mataalisin mo siya. Yes.
Press okey and ayan na, nagawa na sila and that's all for our video. I hope na may natutunan kayo sa'kin. Thank you for watching.